Welcome back sa ating channel. Ako nga pala si JP. Sa mga hindi nakakilala pa sa akin, ako ang may-ari ng JP Amazing Stories channel. Ito nga pala aking second channel. Ang pag-uusapan natin dito ay re-reviewin natin ang iba't ibang online loan application o ang tinatawag nilang OLA. Bakit nga pala natin ito gagawin? Dahil madami na ang naluloko at hinaharas ng mga online loan application o OLA. At para ma-review na rin natin ang iba't ibang OLA, kung goods ba sila, kung mababa ba ang interest rate nila, o kung nangaharas ba sila. Ang una natin re-reviewin ay ang nakita kong OLA sa mga Facebook groups. Ayon sa kanila, nagpapautang ito mula 5,000 hanggang 80,000 pesos. Napakalaki nun na kung totoo. At ang maganda dito, pwede mo daw bayaran mula 3 months hanggang 15 months. Depende daw sa capacity mo. O di ba ayos kung totoo nga ito? Kaya lahat ng iyan ay i-discuss natin sa video na ito at aalamin natin isa-isa. Malalaman din natin kung buo ba natin makukuha ang desired loan amount natin at ano ba ang mga processing fee nila at mga hidden charges. At ang isa sa pinakamagandang alamin natin ay kung nangaharas ba sila kung late tayo sa pagbabayad natin sa due date natin. Siyempre yan ang nakakatakot at nakakahiya dahil marami na tayong nabalitaan na iba't ibang online loan application na kinokontak nila ang mga contacts natin sa ating mga phone book at iti-text nila na kung ano-ano. Siyempre nakakahiya yun. Minsan pinapahiya pa tayo at minsan pinupost pa nila online. Kaya wag muna tayong mag-i-install at magda-download ng OLA na ito hanggat hindi nyo pa napapanood ang video na ito. Pero kung naghahanap ka ng legit online loan application na may 0% interest, i-click nyo na ang comment section ko o yung mga nasa description box ko. Nandoon ang mga legit online app. Kaya hindi na tayo magpatumpik-tumpik at reviewin na natin ang OLA na ito. Let's go! Ang unang loan app na re-reviewin natin ay ang ProV Peso Loan App. Makikita ito sa Google Play Store or Apple App Store. So meron siyang 3.2 ratings. Medyo mababa yun compare sa ibang OLA. Tapos check din natin ang company name. Ito ay ProV International Philippines Incorporated. Check natin sa SEC o Security and Exchange Commission na website kung nakaregister nga ba sila doon. So itatype natin ang pangalan nila. So ayun, nakaregister nga sila sa SEC na may SEC number CS200618235. Yung date registration nila ay November 22, 2016. Ang status nila ay registered. So okay tayo sa SEC. So para makapag-register ka sa kanila, kailangan ng cellphone number mo at OTP. Payong kaibigan lang pag magre-register kayo, siguraduhin nyo na ang nasa phone book nyo ay less than 10 contact person lamang. Para makasiguro tayo na kung harasin nila tayo at kukontakin nila ay mga 10 friends lamang o kamag-anak natin at siguradong hindi nila matetext lahat. Siyempre nakakahiya yun pag nangyari yun. So pag pumunta ka sa homepage nila, ganito makikita mo. Ang nakalagay, safe and reliable. Sana nga, they are true to their slogan. At meron pa nga nag-pop up dito sa may taas na congratulations for successfully borrowing 20,000 pesos and it took only 35 seconds to get the money into the account successfully. Mukhang too good to be true to pero malalaman natin mamaya. So ayun, apply na agad tayo at eto yung mga information na kailangan nating i-share sa kanila. Ang nakalagay, province of residence, city of residence, residential address natin, postal code. Kung hindi nyo alam postal code nyo, i-search nyo lang sa Google, lalabas yan. Educational level, marital status at number of children. Dito, inaalam nila kung madami ka bang pinagagastusan katulad ng mga anak mo kung meron ka na. Living condition, ibig sabihin nito kung ikaw ba ay nakatira pa sa magulang mo o kung nangungupahan ka o kung may sarili ka ng bahay. Ang sunod naman ay ang work information, kung ano ba ang profession mo. Kung ikaw ba isang staff, entrepreneur, self-employed, student, o kung retired ka na or unemployed. So syempre, naglalagay sila dito ng options. Ibig sabihin,
pwede makapag-loan ng student. Kung legit nga ito, ay mas maganda dahil madami itong matutulungang tao. Next question is, how long have you been working here? Kung gaano ka na ba katagal sa trabaho mo at kung magkano ang income mo o kinikita mo monthly. At ang next na nga dito ay ang emergency contact. Tatlo lang ang hinahanap nilang emergency contact dito. Automatic ay meron ng relationship na nakalagay. Hindi ka na mamimili. Hahanapin mo na lang yung contact number mo na gusto mong ilagay from your phone book. Ito ang warning ko o advice sa inyo. Siguraduhin nyo na 10 contact person lang ang nasa phone book nyo para sigurado na hindi nila ite-text o tatawagan lahat ng kakilala mo. Sabi ko nga kanina, syempre nakakahiya yun pag nangyari yun. At least, yung ite-text nila, yung mga kakilala mo lang, yung mga close mo lang. After ng emergency contact, ay naghahanap sila ng email address. Ilalagay mo rin yun. Dito naman ay meron ding credit standing about sa mga past loans mo, kung meron man. So itatanong dito, is it overdue in the past month? May pamimilian ka lang dyan na yes or no. Maximum overdue days in the past month, yes or no din. Total borrowings in the past month, saka the number of loans in the past. Yes or no lang kung meron kayong loan o wala. So ang sunod naman dito ay yung mga ID nyo na. So ilalagay nyo yung ID nyo, upload nyo, front or back. Ano-ano bang mga ID ang kailangan dito? So check natin, no? Ayun, may national ID, PRC, SSS, TIN number, passport or driving license, postal ID. Yun, pag na-upload nyo, automatic na yung lalagay na yung number nyo, yung name nyo, automatic nang yan, maglalagay dyan. Tapos face identification. So magpipicture kayo, kailangan malinaw at maganda yung liwanag, no? Dapat kitang-kita yung border. Hindi lagpas sa border na ito. Yung mukha nyo, kailangan sakto lang. Tapos ang sunod naman dito ay confirm bank account. Or dito itatransfer nila yung loan na hinihingi mo kung anong bank account number mo. Ilalagay mo dyan yung account type, bank name, at bank account. Kung wala naman kayong bank account, meron namang e-wallet. Dito na yung GCash, PayMaya, GrabPay, OmniPay. So yan. So madami naman silang options kung saan nila ita-transfer yung loan na hinihingi mo. So pag na-apply mo na, confirm mo lang. Pero nagtataka ako, ba't walang nakalagay na processing? Biglang lalabas dito yung Pondo Peso. So pag i-click mo yung Pondo Peso, ganito ang lalabas. Blanco lang. So click naman natin Pondo Peso. Yun. Dito nakalagay na, sa Pondo Peso to So nakalagay sa Pondo Peso ay may 10,000 pesos na. Ang loan term ay 7 days. Ang marireceive mo lang ay 9,892. Ang service fee ay 8 pesos. Ang interest ay 100. Nakakapagtaka, no? Pro-V in-applyan mo, tapos pag pinrases mo na, lalabas ang Pondo Peso, tapos ito ang lalabas. Medyo sketchy. Parang kakaiba. So, tingnan natin yung mga review ng ibang client kung bakit ganon. So, tingnan natin ang review. Meron 3.2 ratings at 299 ratings o review, no? Isa-isa natin. Punta tayo sa yan. Yung mga 1 star ang piliin natin kasi pag mga 5 star, makakakilala lang nila yun. Diba? So, 1 star. Sabi dito, si Iksha Marie, I was shocked when I received only 1,770 pesos. And I will pay 3,000 pesos for only 7 days. My due date is on April 4. But this one agent kept harassing me just today, April 2, saying they will humiliate me if I can pay before 12 noon. May nangaharas pala na agent. Medyo mahirap to Tapos 170 pesos. Tapos ang babayaran niya 3,000 pesos. So kung kukompute mo yun, parang halos 40%. Tapos dito naman kay Miss Mitch, 1 star din. Worst loan app, do not download.
one of their agent from collection department forcing and harassing me just to make me pay in advance. Tapos nilagay niya pangalan. He told me that if I didn't settle within the day, even if it's not yet my due date, he will harass all my contacts. Exact words he said was, isang click ko lang, mapapahiya ka sa lahat ng phone contacts mo. Lintik ka. Pay today or pahiya today. He is the worst person ever. Nako, medyo mahirap to pag ganito. Wala pa yung due date pero nangaharas na. Pero kahit nasa due date ka na, wala kang karapatan mangharas. So pag-isipan nyo kung mag-a-apply kayo dito. Dahil marami naman legit na online app na nasa description box ko. I-click nyo lang yung link. So yun, at least nilatag natin kung ano ba yung mga advantages at saka disadvantages or mga pros and cons pag nag-apply ka dito. So nasa inyo na yan, basta mag-ingat na lang tayo. Sige, hanggang sa susunod at magre-review pa tayo ng maraming online loan application. Hanggang sa muli!